So bago ang lahat, nag-comment si Charles Barkley na ang reason kaya nagkaroon ng restriction ng mga team sa pagkuha ng player na wag magalit kay Commissioner kundi dapat sisihin si Kevin Durant at si LeBron dahil sa pagbuo ng super team. Kaya napuwersa si Commissioner na maglagay ng second tax apron na inaprubahan naman ni CJ McCollum. Ang sinabi naman ni Kevin Durant, ngayon pala sisihan na, kaya ang nilagay niya bilang fall guy ay si Bob Myers na sa reason kung bakit nagkaroon ng tax apron na yung mga player tulad ng 4 na to the moon ay hindi makakuha ng gusto nilang kontrata. Sa reason pa nalalagpas sa second tax apron yung mga teams at malilimit. Meron pa kasing joke dati si Bob Myers na parang hindi naman joke. Nung manalo ng ikalawang finals MVP si Kevin Durant, sinabi niya na kahit anong kontratang gusto ni KD ibibigay niya. Nilike pa yon dati ni KD na agad naman binawi ni Bob Myers dahil pwedeng pumasok sa tampering. Papasok na rin kasi ng free agency noon si KD. Publicly kasi sinabi nun ni Bob Myers, hindi naman sa kanilang dalawa lang. At kahit yung team owner ng Boston, yung binuo nilang super team, sinabi din na hanggang 2 taon lang kakayanin na lumagpas sa second tax apron. Kahit yung nangyari sa Phoenix Suns, inaabot lang ng 2 taon yun. Kaya nasabi ni Kevin Durant na si Bob Myers ang may reason dahil based sa report mula 2021 until 2024, ang Golden State ang team na may pinamalaking payroll kasama na doon ang tax. Tanging 2023 lang ang season na nasingitan sila ng Clippers. Ang Golden State at yung Clippers ang merong multiple all-star na na-retain nila yung bird rights kaya napapapirma nila ng max contract kahit lumagpas sila ng salary cap. After 2024, ang sumunod doon yung Boston. Lagpas na rin kasi naman sila ng tax apron noon 2024 pa lang. Ngayon naman, kahit yung OKC Thunder hindi makakalusot sa tax apron na matutulad lang din sila sa Boston at Golden State. Meron pa kasi ang Thunder na 3 to 4 years na window bago abutin ng second tax apron. Pero meron din silang workaround para hindi abutin doon or ma-restrict sila. Kumuha ng player sa mga draft picks na nakukuha din nila kada taon. Kahit naman si Kevin Durant, direktang apektado ng second tax apron dahil tinamaan siya nung inimplement yun noong 2023 sa Phoenix Suns nang mabuo ang super team nila na hindi naman nagkaroon ng magandang run dahil biglang na-restrict. Bagong chapter na naman kay KD, magiging 37 na siya by September 29. Predicted ngayon na si Kevin Durant magre-retire until 2028 season kung saan papatak siya na 40 years old. At papatak na rin siya noon ng 21 season sa NBA. Kaya di umano hindi binigyan ng max contract extension agad si Kevin Durant. Ang posible kasing ibigay friendly contract sa next 2 years bago yung retirement niya. May 3 windows pa ang Houston para kay KD papasok ng 2026 season. Predicted na may average si Kevin Durant na 25.6 rebounds, 4 assists, 1 block, 51 and 41%. Habang tumatanda si KD, nagiging asintado pa rin. Pero ang barometer doon ng Rockets na successful yung trade nila para kay Kevin Durant nang ipinalit nga nila para kay Jalen Green kung makakalaro siya ng maraming games. Isang beses pa lang siya nakalaro ng 75 games sa last 6 years at isang beses na 62 games sa Phoenix Suns pa yun. Ang team na nakakapag-recover ng mga injured player at naibabalik yung malaking part ng health status nila. Ngayon naman sa Rockets, hindi sila kilala sa ganong status. Predicted ang Rockets under kay Kevin Durant magkakaroon ng under 55 wins sa 2026 season base yan sa mga sportsbook. Ang pinakamalapit di umano magkaroon ng Houston ng 50 and 32. Mas mababa sa 50 and 30 last season ng Houston na pangalawa sa OKC sa West. Last year din merong 5 50-win team sa West: Clippers, Lakers, Nuggets, OKC at Rockets. Base sa mga write-ups, mahirap magkaroon ng 50 wins sa West, pero sa nakaraang 5 season, mas maraming teams ang nagkakaroon ng 50 wins sa West kumpara sa East. Ang iniintay na lang kasi ng mga fans doon kung magkakaroon ba ng reunion si Steph at si KD sa Golden State kapag natapos ang kontrata ni Kevin Durant dito sa Rockets. Pero ayaw kasi ni Kevin Durant pumunta ng Golden State dahil na-overshadow na ang kanyang legacy doon. Kung merong mang isa na pwede magkaroon ng reunion, si Kevin Durant at si Russell Westbrook na nagkaroon ng breakup. Mas open si Kevin Durant sa reunion nilang dalawa ni Westbrook sa Houston.
Nung unang beses na na-interview si Kevin Durant after ng trade niya sa Rockets, tinanong kasi siya ni Kay Adams kung i-recruit ba nila si Russell Westbrook. Ang sinagot kasi ni KD, masyado pang maaga at hindi niya alam ang mangyayari, na medyo ngumingiti pa. Ito rin yung parang sinagot ni Kevin Durant ng direkta kung gusto niya makasama si Westbrook, dahil yung iba hindi niya sinasagot. Si Westbrook wala pang team ngayon. Zero chances din naman na mangyaring kunin ulit siya pabalik ng Rockets, dahil wala rin namang willpower si Kevin Durant na ma-impluensyahan niya yung Houston na mag-reunion silang dalawa ni Westbrook.